Good day everyone, my name is Kate Marn Aldonato and today we were going to tackle or discuss about prostitution and venereal disease. Before we start, have you ever heard the word pokpok? What do you think it is? Here in our lesson, we will find out what that word is. So let's get started. Ang una nating tatalakayin ay ang pagpapalagay ng prostitusyon mula sa kawalang kahulugan o ang tinatawag natin sa Ingles na prostitution distinguished from promiscuity. Ano nga ba ang pagkakaiba ng prostitution sa promiscuity? Tara at alamin natin. Sa tuwing napapakinggan o naririnig natin ang salitang prostitution, ano nga ba ang pumapasok sa ating isipan? Anyone? Prostitution is the act of engaging in sexual activities in exchange for money or goods. Dito sa prostitution, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na kalakalan. Nagkakaroon ng kalakalan sa prostitution sapagkat ang isang bagay o produkto, ang produkto na ating tinutukoy dito ay ang mga babae ay kanilang pinagbebenta o ipinagbibili. Samantalang, ang promiscuity o ang kawalang kahulugan na ating sinasabi ay tumutukoy sa pagkakaroon ng maraming sexual na partner o ang hindi pagpili ng karelasyon. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pangalawang tatalakayin sa pamagat na rights of persons exploited in prostitution. Here are some rights of a person that is exploited in prostitution. They have the right to be treated as human beings. They have the right to dignity and security. They have the right against any form of discrimination. They have the right to be protected by law. They have the right to be protected from abuse and exploitation, and many more. Prostitution takes various forms worldwide, influenced by cultural, legal, and social factors. Common forms include street prostitutions, brothels, and escort services. Street prostitution involves soliciting clients in public places, while brothel-based prostitution occurs in established venues. Escort services involve individuals hired for companionship, often with an implied or explicit sexual component. Sex tourism involves individuals traveling to other regions or country, with the primary purpose of engaging in sexual activities. This can include seeking commercial sex workers, visiting adult entertainment establishments, or participating in activities that may be illegal or socially unacceptable in their home country. Cybersex refers to sexual interaction conducted over the internet, often involving virtual communication and explicit content. This can take various forms such as online chat, video streaming, or virtual reality experiences. Cybersex allows individuals to engage in sexual activities remotely, maintaining a level of anonymity and distance. It has become increasingly prevalent with advancement in technology and the widespread availability of internet access. Kind prostitution. Female prostitution, kahit na ito ay may malawak na ginagawa ng prostitusyon, ay iligal sa Pilipinas. May organisadong kilusan para sa gawing legal na aktibidad ng mga prostitusyon sa Pilipinas. Sa isang pagtatanya, 250,000 kababaihan ang nagpapatutot sa kanilang sarili. Mayroong 3 uri ng mga patutot sa Pilipinas. Una, yaong mga nagtatrabaho sa mga sasas o mga bahay-aliwan at pinagtatrabahuhan ng mga bugaw o may-ari ng mga bahay-aliwan. Pangalawa, yaong mga nagtatrabaho sa mga bar, karaoke, at hotel na karaniwang kinokontrol
ng mga may-ari ng mga establishmento kung saan sila nagtatrabaho at ang pangatlo, mga freelancer na nagtatrabaho sa mga lansangan. Ang mga brothel ay madalas itinago bilang mga restaurant. Ano po ba ang mga bad effect ng mga female prostitution? Example, prostitution with the movement against slavery. It was been argued that the discussion on white slavery and sexual exploitations of white women is closely. Men prostitution. Ang prostitusyon ng lalaki ay nilalarawan sa pamamagitan ng tatlong pangunahing bawat. Una, pagtatanggap ng pera para sa pakikipagtalik ay hindi karaniwang tinatanggap mula sa lalaki o babae. Pangalawa, stigmatized para rin sa mga homosexuality. Pangatlo, mga lalaki ay hindi dapat na biktima ng prostitusyon o sexual na pag-aabuso. Humahantong sa hindi paghingi ng mga proposition. Example, mga website tulad ng mga bullshit.nl, gayromeo.com, or gay4chat.nl na madaling mahanap ng lalaki gustong magpa-payday. Child prostitution. Parehong lalaki at babae ay tinutulak sa prostitusyon. Example, in Pakistan, higit na 95% ng mga trucker ay nakikipagtalik sa mga batang lalaki at higit sa 25 ang layo sa bahay at nakikita ang mga aktibidad na ito bilang mga nakakagambala sa oras ng pahinga. Ang pagiging masunuri ng mga bata dahil hindi nila alam o hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bakit mas madaling abusuin ang mga bata kaysa matanda? Bawat tao, ang mga digmaan ay natural sa sakuna at ang mga HIV and AIDS epidemic cell ay nakakatulong sa pagdami ng bilang ng mga ulila ng mga ibang mga bata, maliban sa anumang uri ng trabaho. Poverty. Ang kahirapan ay tumutukoy sa kakulangan ng sapat na mapagkukunan ng mga panlalapi, kung kaya't ang mga individual, sambahayan at buong komunidad ay walang kakayahang o paraan mabuhay ang makakuha ng maunlad na buhay. Pangalawa, underemployment and lack of employment opportunities. Hindi makakapagtrabaho hanggat gusto nila o makahanap ng mga trabaho na tugma sa kanilang mga kasanayan, kakayahan, o karanasan. Pangatlo, physical or sexual abuse. Ang physical na pag-aabuso ay sinadya, pinsala sa mga katauhan o mga katawan. Pang-apat, prescription medicines. Gamot na may kinikilalang mga therapeutic na pangangailangan ngunit mas mataas din ang mga potensyal para sa maling paggawa o paggamit, pang-aabuso at pag-asa. Panglima, lack of proper education. Ang kawalan ng kakayahan ng mga tao na makakuha ng mga espesyal kasanayan tulad ng kasanayang nagbibigay malay, pagsapanlipunan, pagsasaulo para sa personal pag-unlad ng lipunan at ekonomiya ng mundo. Pang-anim, peer influence or pressure. Kapag gumawa ka ng isang bagay dahil gusto mong maramdaman, natanggap at pinahalagaan mo ang iyong mga kaibigan. Good afternoon, classmates. Good afternoon, ma'am. Ang topic ko po ngayon is about
Other causes of prostitution cited by NGOs. Number 1, dysfunctional family or dysfunctional homes. Dysfunctional family or dysfunctional homes, ito po ay isa sa cause ng pagiging prostitution sa pamamagitan ng pagkakaroon ng past na pang-aabuso sa kanya o di kaya pananakit ng kanyang pamilya o di kaya pagiging magulong tahanan. Number 2, underemployment. Alam naman po natin na underemployment is very common sa Pilipinas, lalo na ngayon at nung nakarang pandemic. Nung nakarang pandemic ay maraming mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. So, kailangan nilang gawin ang kanilang best at ang akala nila ay ang pagpasok sa pagiging prostitute ang makakasagot. Number 3, physical or sexual abuse. Very common din ito sa Pilipinas, lalo na maraming mga pamilya ang nananakit sa kanilang mga anak o di kaya ibang tao na nananakit sa kapwa nilang tao. Sexual abuse, common din ito sa mga Pilipinas. And number 4, drug dependent. Drug dependent is also common here in the Philippines. Why? Kasi po, ang akala nila is ang drugs ang makakasagot sa kanilang problema, or di kaya kapag nakagamit na po sila ng drugs, mawawala na po sila sa kanilang pag-iisip at may isipan na po nilang pasukin ang pagiging prostitute. Number 5, lack of proper education. Dito po sa Pilipinas, may napakaraming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. And dahil sa hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, is wala silang mahanap ng maayos na trabaho. So, kaya nila napapasok ang pagiging prostitute dahil nga po hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral o di kaya wala silang mahanap na maayos na trabaho na kayang mag-sustain ng kanilang pangangailangan. And the last, number 6, peer influence or pressure. Also, this one, marami pong mga Pilipino ang napipressure, lalo na ang mga estudyante ngayon. Dahil ang mga kanilang parents ay nag-expect ng high standards o di kaya high grades. And ang topic ko po ay sexual transmitted disease, cause and manner of transmission. Ano po ba ang chronojia? Ang chronojia ay isang sexual transmitted disease, STD, na dulot ng infection ng Neisseria chronoiae bacterium. Ang Neisseria chronoiae ay nakakahawa sa mga mucous membranes ng reproductive tract, kabilang cervix, uterus, and fallopian tube sa mga babae. At ang urethra sa mga babae at lalaki, ang Neisseria chronoiae ay maaari ding makahawa sa mucous membranes ng bibig, lalamunan, mata at tumbong. How common is chronojia? Ang chronojia ay isang napakakaraniwang nakakahawang sakit. Tinitiyak ng CDC na umigit kumulang 1.6 milyon bagong infeksyon sa chronococcal ang naganap sa United States noong 2018. At higit sa kalahati ang nangyayari sa mga kabataang may edad na 15 to 24 pataas. 1. Ang chronojia ay pangalawa sa
kakaraniwang naiulat sa bacterial sexual transmitted infections sa United States. Pangalawa, sa gayunpaman, maraming infection ay asymptomatic, kaya ang naiulat na kaso ay nakakahawa lamang ng isang bahagi ng tunay na pansin. Sensor. Paano nagkakaroon ng syphilis ang mga tao? Ang syphilis ay kumakalat mula sa tao sa pamamagitan ng direct sa pakikipag-ugnayan. Sa syphilic source, nakilala bilang sinker, ang mga sinker ay maaaring mangyari sa o paligid ng ari ng lalaki or sa ng ari ng lalaki or penis at saka ng vagina ng babae. Tumbok at ang mga labi or bibig, maaaring kumalat ang syphilis sa panahon ng vaginal, anal, or oral sex. Ang mga buntis na may syphilis ay maaari ding magpadala ng infeksyon sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Gaano kabilis lumitaw ang mga sintomas pagkakaroon ng infeksyon? Ang average na oras sa pamamagitan ng pagkuha ng syphilis at ang simula ng sintomas ay 21 days. Gayunpaman, ito ay maaaring mula hanggang 10 to 19 days. Ano ang mga palatandaan at sintomas sa mga matatanda? Maaari ang tumutukoy sa syphilis bilang the Great Pretender dahil ang mga sintomas nito ay maaaring magmukhang maraming iba pang mga sakit. Gayunpaman, ang syphilis ay karaniwang sumusunod sa isa pang pangunlad ng mga yugto na maaaring tumagal sa ilang linggo, buwan, or kahit na taon. Next, trichomoniasis. Ang trichomoniasis ay isang karaniwang infeksyon na nakukuha sa pagtalik na dulot sa isang proseso sa mga kababaihan. Ang trichomoniasis ay maaaring magdulot sa mabahong discharge sa ari, pangangati ng ari at masakit na pag-ihi. Ang mga lalaki may trichomoniasis ay karaniwang walang sintomas. Ang mga buntis na kababaihan na may trichomoniasis ay maaaring nasa mas mataas na panganib na maipahamak ng mga kanilang mga sanggol. Ano po ba ang cause ng trichomoniasis? Ang trichomoniasis ay sanhi ng isang oncopotasan, isang uri ng maliit na proseso na tinatawag na trichomonase vaginalis. Ang proseso ay dumadaan sa pamagitan ng mga tao na panahon na nakikipagtalik sa ari. Kabila ang vaginal, oral or anal sex, ang infeksyon ay maaaring maipasa sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ang mga babae at kung minsan ay mga lalaki. Nakakakuha ang mga proseso sa lower genital tract sa mga kababaihan, kabilang dito ang panlabas na bahagi ng masilang bahagi ng katawan, vulva, kung tawagan ay vulva, ari, pagbukas ng martres, cervix, at pagbukas ng hihi or urethra. Sa mga lalaki, ang proseso ay nakakahawa sa loob ng ari ng lalaki, urethra. Ang oras sa pagitan ng kakalantad sa proseso ay epeksyon, panahon ng pagpapapisa ng itlog, ay hindi alam. Ngunit naisip na mula sa 4 hanggang 28 na araw per days, kahit na walang sintomas, ikaw o ang iyong kapareha ay maaari pa rin kumalat ang infeksyon. Lang po. Good afternoon, everyone. My topic for today, or what I'm going to report for today, is about STD.
STD is a sexually transmitted disease. It is the infection transmitted from a person to another person through sexual intercourse or sexual contact. Chlamydia. Chlamydia is the common STD that causes infection for both men and women. What are the causes of having a chlamydia? It is for women for having abnormal during discharge and burning urination or yung pananakit kapag pag-iihi. Ganon din sa mga lalaki, pain during urinating. What cause of having a chlamydia? It is having an oral sex with someone who has chlamydia and not having an unprotected sex. What is the effects for having chlamydia without treatment for women? It is a permanent damage to a woman's reproductive system, and this can make it difficult or impossible to get pregnant. To men, ito yung pamamaga sa epididymis. Epididymisis, yung tubo sa likod ng iyong testicle, nagdadala ng tamod. And the treatment? With treatment, chlamydia should go away within a week or 2 weeks. PID is the pelvic inflammatory disease. It is infection of one more of the upper reproductive organs, including uterus or fallopian tubes. What are the medicines or pills that you can take for having a chlamydia? Antibiotic is one of the best pills to take for having an infections or having a transmitted disease. It is used to kill infections and bacteria to your body. So your last reporter. So I am here to discuss you what are the causes of STDs and on how we can avoid from affecting us on any bacteria. So without further ado, let's begin. So our last topic for today is safeguard for against sexually transmitted diseases. So what comes to your mind when you hear the word safeguard? Anyone? Baka yung iniisip nyo is yung safeguard na pang sabon or pangligo, ganon. Hindi po yan. Safeguard refers to taking measure to protect ourselves and others from contracting or spreading infection that are transmitted through sexual activity. So, yung safeguard daw is parang way siya para mag-prevent or ma-avoid nating infection or mahawaan, ganon. So, now let's proceed on sexually transmitted diseases. So, ano nga ba yung sexually transmitted diseases? Sexually transmitted are infections that are primarily transmitted through sexual activity, like including in vaginal, anal, or oral sex. This infection can be caused by bacteria, viruses, parasites, or fungi. This can also affect men and women, and they can have serious health consequences if it's left untreated. Ganon. So here are some common causes of STDs. First, the gonorrhea, syphilis, chlamydiasis, genital, and last, the most discussed infection is HIV, leading to AIDS. So,
let's start with gonorrhea. Gonorrhea, it is caused by bacterium Neisseria. The symptoms include swelling of testicles in male, vaginal discharge in females. So the second disease is syphilis. It caused by bacterium Treponema. The symptoms in both male and female are rashes and fever. And the third disease is chlamydiasis. It is caused by chlamydia, and its symptoms is vaginal discharge, painful urination in females, and while in males are penis discharge, swelling, and testicles. And the fourth disease is genital warts. This is caused by bacterium human papillomavirus. Symptoms in both male and females are discharge, itching, and bleeding, which is caused by HIV. And now, here are some common safeguards to protect STDs. Use condom. Vaccinations, regular testing, and last, open communication. So, always remember that using safeguard against STDs is not about protecting yourself but also being responsible and considerate towards your sexual partner. So, always protect yourself or your partner, and that's it. This is our last discussion for today, so thank you and have a good day.